sa iba pang sektor tulad ng relihiyon. Ang suporta mula sa simbahan ay maaaring magbigay diin at moral na lakas. Politika, makipag-alyansa sa mga oposisyon o partido politikal na tutol sa kasalukuyang pamahalaan. 6. Pagsasagawa ng malawakang mobilisasyon. Kapag handa na ang lahat, kailangan ng isagawa ang mobilisasyon. Tiyakin ang seguridad, siguraduhing may sapat na plano para protektahan ang mga kalahok mula sa posibleng karahasan. Pagpaplano, magtakda kung saan gaganapin ang pangunahing demonstrasyon tulad ng EDSA at tiyaking mayroong sapat na tao para dito. 7. Pananatili at pagpapanatili. Sa panahon mismo ng revolusyon, mahalaga ring panatilihin ang momentum. Patuloy na komunikasyon, panatilihing nakikipag-usap at nakikipag-coordinate para mapanatili ang sigla. Pagpapahayag, patuloy na ipahayag kung ano talaga ang layunin upang hindi mawala ang tiwala at suporta mula sa masa. 8. Pagtanggap o pagpapalis. Sa huli, maaaring umabot ito sa punto kung saan pagtanggap kung matagumpay, maaaring tanggapin o iluklok bilang bagong pamahalaan. Pagpapalis, kung hindi naman matagumpay, maaaring bumalik muli para muling magsimula o magplano para sa susunod na pagkakataon. Sa kabuuan, mahalaga ang pagkakaisa, edukasyon, tamang liderato, paggamit ng media, at masusing pagpaplano upang maisakatuparan ang isang people power revolution.